Tayo po ay magbasa. Nandito na po tayo sa awit 56. Sabi niya po dito, maawa ka, Panginoon, ako'y iyong kahabagan. Lagi akong inuusig, nilulusob ng kaaway. Nilulusob nila ako walang tigil buong araw, o kaya'y rami nila ngayon sa akin ay lumalaban. 3. Kapag ako'y natatakot, o aking Diyos na dakila, sa iyo ko ilalagak pag-asa ko at tiwala. 4. Pangako niyang binitiway, pinupuri ko ng lubos, tanging sa iyo umaasa at nananalig ako. O Diyos, sa tao ring katulad ko, hindi ako matatakot. 5. Ang lahat ng kaaway ko'y lagi akong ginugulo. Ang palaging iniisip ay kanilang saktan ako. 6. Lagi silang sama-sama sa kublihan nilang dako. Maghihintay ng sandali upang kidlin ang buhay ko. 7. Sa masama nilang gawa, O Diyos, sila'y parusahan. Sa tindi ng iyong galit, gapiin mo silang tunay. 8. Ang taglay kong suliraning nagbabatid mo ng lahat, pati mga pagluha ko'y nakasulat sa iyong aklat. 9. Kapag sumapit ang sandaling tumawag ako sa iyo, tiyak na malulupig ang lahat ng kalaban ko, pagkat aking nalalamang ang Diyos ay nasa panig ko. 10. May tiwala ako sa iyo, Diyos, pangako niya'y iingatan. Pupurihin ko si Yahweh sa pangakong binitawan. 11. Lubos akong umaasa at may tiwala ako sa Diyos, sa tao ring katulad ko, hindi ako matatakot. 12. Ang anumang pangako ko'y dadalhin ko sa iyo, O Diyos, ang alay ng salamat ay sa iyo ihahandog. 13. Sapagkat ako'y iniligtas sa bingit ng kamatayan, iniligtas mo rin ako sa ganap ng kasiraan, upang ako ay lumakad sa presensya mo, O Diyos, sa landas nitong liwanag na ikaw ang nagdudulot. Amen. Salamat po sa salita mo, Panginoon. Back to you, sis. Nay. Amen. Maraming salamat po, kapatid, sa pagkabasa ng mensahe ng ating Panginoon. At ihanda na po natin ang ating mga sarili, maging ang ating pong connection, at ang ating mga mic. So, alam naman na po natin, na kapag ka po nagsasalita na, ang tagapagsalita ng ating Panginoon ay hindi pwedeng ma-distract. Amen, sapagkat ito po ay napakahalaga sa atin, kaya tayo ay naririto. So tayo po ay dumako na sa kapahayagan ng mensaheng ito, awit 56, sa buhay po ng ating sister, Ma'am Annalyn. Amen po. Amen. Ayan, glory to God po sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat po sa Panginoon sa panibagong opportunity po na ipagkaloob sa atin na makapagpahayag po ng kanyang banal na salita. Tayo po yung sa mandaling manalangin. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord. Muli po, Panginoon, nagpapasalamat po kami, Lord God, sa gawain ito, Panginoon, ay pinagkatiwala mo sa amin, Lord God. Ikaw ay mapapurihan, mapasalamatan, maparangalan ng tanging pangalan mo, Panginoong Jesus. Tunay nga po, ikaw ang pinakamakapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Maraming salamat, Lord God, sa umagang ito, Panginoon, na sa mensaheng ibababa mo, Panginoon, pakalinisin mo po ang puso ng iyong lingkod, Lord God, na banging karapat-dapat sa iyong harapan ngayon upang mag-share ng iyong banal na salita. Ikaw po, Panginoon, ang siyang mahayag, Lord God, at ang mga lalabas sa bibig ko, Panginoon, ay sa iyo magmumula, Panginoon. Let the Holy Spirit ang siyang mag-lead, Panginoon, and fill me, Panginoon, na ikaw ang siyang manguna, Lord God, na itago mo po ako sa iyong likuran, ikaw ang siyang mahayag, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, sa buhay ng bawat isa na ikaw ang siyang patuloy na magbibigay ng wisdom, knowledge, and understanding na, Panginoon, anuman po ang maibaba mo, tumiyo mo sa pinakamatabang parte ng puso ng bawat isa at ito po ay maisabuhay po namin, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa pangalan mo lamang, Panginoong Jesus. Amen and amen. Ayan, so magandang umaga po muli sa lahat. Tayo po ay nasa mga awit 56. Ito ay ang pananalangin kapag ka natatakot. Sa title dito ay panalangin na pagtitiwala sa Diyos, na mapapakita dito na kahit po tayo ay natatakot, pwede po tayong magtiwala sa Panginoon at the same time.
So, ang awit 56 po ay nilikha ni David nung siya po ay nagkukunwaring baliw. No po, kung natatandaan po ninyo yung ating pong mga na-topic last time sa Old Testament din po na sa 1 Samuel chapter 21 verse 10 to 15 na kung saan doon si Haring David ay pumunta po doon sa lugar ng mga sa lugar ng Gat. Kumbaga nakilala siya doon, sabi nga sa 1 Samuel 21:10 to 15. Hindi ko na babasahin lahat pero tignan lang natin yung pinaka-highlights na di ba't iyan si David na sa verse 11, di ba't iyan si David na hari sa kanyang bayan? Siya ang tinutukoy ng mga mananayaw sa awit nilang pumatay si Saul ng libo-libo, si David na may 10,000 na po. And pagdating naman doon sa verse 13, dahil nga sa verse 12, pinag-isipan mabuti ni David, yung usapin na yon na nakilala nga siya po ay natakot. Kumbaga, inadmit niya talaga na natakot siya kung ano yung maaring gawin sa kanya ni Haring Akis. Kaya't nagkunwari siyang baliw nang siya'y hulihin. So yan para ma-throwback lang po natin kung saan bang part na yon nakuha ni Haring David yung prayer na yon. At yung prayer na kung saan talagang nagpunta siya doon sa lugar ng mga kaaway ni Saul para hindi siya mahanap. Kung makikita po natin dito talaga na dalawa ang pwedeng katakutan ni David kung sino yung mga pwedeng humuli sa kanya. So bagong bilang panimula tanungin natin yung sarili natin, saan ba tayo natatakot or saan ka ba natatakot? Kahit ako kumbaga nung naibigay sa akin itong mensahe na ito, na-realize ko din saan ba ako natatakot. Kumbaga dati kasi yun, mag-cite lang ako ng ilang experience, Dito kasi sa bahay namin dati, kumbaga nagkaroon kami ng phobia dito nung hindi pa to gawa. Kasi yung bintana namin, bintana ng CR, direkta po doon kumbaga sa CR namin, Which is hindi naman talaga namin naiisip na mayroong gagawa talaga ng hindi maganda sa amin nun. Pero nabusuhan po kaming dalawa ng anak ko, si Chloe. Pero bata pa si Chloe that time, siguro mga 6 years ago or 5 years ago nangyari yon, hindi pa gawa po itong bahay. So, after that, talagang lagi na po akong nagka-phobia. Lagi na kami nagkaka-phobia na kahit saang bahay kami pumunta or maki-CR, talagang lagi kami nakatingin sa bintana. Isa yun sa mga nakapagpo-phobia na kahit ngayon na ito mataas na yung bahay, mayroong bintana, talagang lagi din namin sinasara. Although, kumbaga talagang inadmit natin sa sarili natin na talagang nakakaramdam ka minsan na baka mamaya may nakatingin sa'yo, di ba? Parang ganun. Pero, yun, may mga pagkakataon din na natatanong mo sa sarili mo, saan ka ba natatakot? Ano ba yung kinakatakutan mo? Takot ka ba na maiwanan yung pamilya mo or yung mga anak mo na hindi sila stable? Takot ka ba sa kung anong sakit na meron ka ngayon, di ba? Diabetes, cancer, gagaling pa ba ako? Mga ganong question, Pero, yung iba, meron din takot sa pagsasalita in public or yung katulad ng ganito na parang hindi ka makapag-share kasi natatakot ka na baka mamaya ma-persecute ka or baka mamaya ma-reject ka, di ba? Ma-share ang word ng God. Ay, yung iba ninenervyos sila kapag kayo marami ng tao, yung kaharap mo, di ba? Ganon. At meron namang iba, may takot sa hayop, sa ahas, ganon, di ba? So ako nung bata ako talagang yun ang pinakauna kong kinakatakutan talaga na ayaw kong makita. So, marami tayong fear sa buhay. Admit naman natin yun kasi tayo ay tao, nakakaramdam. Alam ng Diyos, alam ng Panginoon na sa puso natin, meron pa rin talaga tayong taglay na takot na kahit sabihin mo may pananampalataya. Tayo sa Kanya, hindi maiiwasan na mag-isip ka pa din for the future, lalo na sa mga anak mo. Paano pag bigla akong nawala? Ganon, di ba? Na paano kapag hindi sila ready, anong mangyayari, ganun, di ba, marami tayong takot. So, yun, yung isa sa mga question na pwede nating itanong sa sarili natin at sa pagtatapos po ng ating gawain ito, na po ay masasagot mo na kung ano yung mga hindi mo dapat katakutan or matakot ka man, may kasabay, kumbaga, na pananampalataya. Marami kasi yung nagsasabi na yung takot, ang takot ay kabaligtaran ng pananampalataya. Po, na ang takot daw at pananampalataya ay hindi pwedeng magsama. Maraming nagsabi na ganun. Pero makikita natin dito sa awit 56, makikita ninyo kung awit 56 verse 3 kasi binasa naman na ng ating kapatid kanina. So kuha na lang tayo ng mga highlights dito kung ano yung nais na ipabatid ng Panginoon sa atin. So sabi sa 56 verse 3,
ang sinasabi, kapag ako'y natatakot, magtitiwala ako sa iyo. No po. Ito ay patunay na kahit natatakot ay maari po na magtiwala sa Diyos. So may mga tatlo tayong puntos dito na pag-uusapan po. Ang una, ano yung takot? No? So kailangan ma-determine mo kasi kung ano yung takot at ano ba yung kinakatakutan mo. So ang takot, yun yung damdamin o emosyon, no, na nakakatulong sa pag-iwas sa kapahamakan. Tignan natin yung talata, ano, yung verse 3 and 4 na kung saan, di po, sa verse 3, kapag ako'y natatakot, o aking Diyos na dakila, sa iyo ko ilalagak pag-asa ko at tiwala. So, maiko-compare natin ano, sa verse 4, pangako niyang binitaway, pinupuri kong ng lubos. Tanging sa iyo, umaasa't nananalig ako, O Diyos. Sa tao ring katulad ko, hindi ako matatakot. No po? So, makikita po natin na yung pananampalataya ay hindi kawalan ng takot, kundi yung pananalig sa Diyos ay higit na malaki po sa ating takot or sa fears natin. Ano, minsan mas masarap intindihin kasi din sa English, ano, kasi minsan iba yung translation sa Tagalog, pero yun din naman ang ibig sabihin. Pero pagka ninamnam mo yung verses doon sa English, ito po sa English um, version po ako kukuha. When I am afraid, I put my trust in you. O, sa verse 4, in God whose word I praise. Na po, makita natin whose word, salita ng Panginoon, I praise. In God I trust. I shall not be afraid. What can flesh do to me? Ano ang magagawa ng tao sa akin? Na po, sa Diyos na pinupuri niya ang salita po, ano, at salita ng Panginoon, tayo patuloy na magtitiwala na sa kayang gawin ng Diyos, no, tayo lamang na magtiwala. Hindi po doon sa tao. Kasi lagi nating isipin na mas malaki po ang Diyos natin kaysa sa kung ano man pong takot na meron tayo, no? Lagi nating isipin na ang Diyos natin ay makapangyarihan kahit sa ano pa mang mga stress, makapangyarihan ng ating Diyos kahit ano pa mang mga sakit, 'di ba? Ano pa mang mga problema, siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. At mas malaki ang Diyos natin kasi nga, 'di ba, greater than, better than anyone else. Better than above all things, no po, ang ating Panginoong Jesus. Kaya bakit tayo matatakot sa gawa ng tao, 'di ba? So, lagi lang tayong magtitiwala sa Panginoon. So, yun yung una kung bakit ka natatakot or kung ano ba yung takot. Pangalawa, paano ba tayo mananalangin kung natatakot tayo? Yan. So, meron tayong ilang points dito. 1, 2, 3, 4, 5. 5 points doon sa pangalawa natin, ano po, na i-take down notes na lang po kung gusto nyo kasi hindi na ako nakagawa ng slides po dito. Yan, paano tayo mananalangin kung natakot? Una, aminin natin yung mga takot natin or aminin natin kung ano ba yung kinakatakutan natin. Kung mapapansin natin, ano, yan, admit our fears. Sa verse 3, no, sa Psalm 53 verse 3, ito, when I am afraid, sabi ni David, ni Haring David, ano, he did not deny the fear. No po, inadmit niya kung ano yung meron siyang nararamdaman, 'di ba? Pero he proclaimed his trust to God. I put my trust in you, sabi niya, 'di ba? Siya ay nagtitiwala sa kung ano ang magagawa ng Diyos sa buhay niya. Inacknowledge niya si God sa buhay niya na sa sarili niyang kakayahan, hindi niya talaga kakayaning mag-isa yung mga kaaway. Kasi o kilala naman natin si Haring David, no, yung sa katapangan niya sa kanyang pananampalataya na minapatay siyang leon, na oso, 'di ba? Yung higanting Goliath na napatay niya rin, pero true faith 'yun. Kumbaga hiningi niya talaga 'yun sa Panginoon. Sabi ko nga kanina, kung makikita natin yung sitwasyon niya, kasi kapag talagang binulay-bulay natin, no, at parang ako kasi parang ini-imagine ko kung anong buhay meron siya that time or anong takot meron siya that time. Kung makikita natin yung sitwasyon ni Haring David that time, dalawa yung kalaban na kinakaharap niya eh. Yung una, yung mga Filisteo, at yung pangalawa, yung mga tauhan ni Saul na kumbaga naghahanap sa kanya, 'di ba? So yun yung mga kinakatakutan niya that time, dalawa, kumbaga nasa in danger talaga siya, no, na yung mga tauhan ni Saul at yung mga at the same time yung sa kamay ng mga Filisteo na yun yung siguro nararamdaman niya talaga na takot. Pero inadmit niya sa sarili niya na nakaramdam man siya ng takot, no po, wala siyang magagawa kundi magtiwala sa Panginoon. Na sa panahon na yon, yung kanyang pananampalataya sa Diyos, yun yung patuloy na magbibigay sa kanya ng kalakasan. No? Kumbaga hinarap niya talaga yung takot niya.
And paano ma-overcome yun? Na Diyos talaga ang tutulong sa kanya. Sa mga panahon na nakakaramdam tayo ng takot, di ba? I-admit natin kung ano yung takot na to and let's trust God. Na po, na talagang wala na may ibang tutulong sa atin kundi talagang magtiwala tayo sa Panginoon. Importante po kasi yun talaga na ma-declare natin palagi na naniniwala tayo sa Panginoon sa anong kayang gawin ng Panginoon para sa atin. No, kaya talagang ano man yung mga challenges, ano man yung karamdaman na dumarating sa atin kasi 'di ba talagang may mga sakit na mayroon tayong mga kapatid na may cancer, mayroong kidney failure, 'di ba? Kumbaga, hindi lang sa mga gawa ng kaaway Kumbaga sa mga tao talaga o paligid na nakikita talaga din natin kung ano yung mga sitwasyon. So, sa mga panahon na nakakaramdam tayo ng ganon, talagang i-admit natin sa Panginoon na hindi natin kaya. Paki-off po ng mic, please. Thank you. Yan, i-admit natin sa Panginoon na hindi po natin kaya, na tayo lang. Kailangan po natin ang tulong ng ating Panginoon. Yan. So, yun yung paraan kung paano tayo mananalangin sa Panginoon na hindi natin kakayanin ng tayo lang. Kailangan po natin ang tulong ng Panginoon. Okay, sa pang number 2 naman po, tingnan natin yung sitwasyon sa liwanag ng salita ng Diyos. Or look at the situation in the light of the Word of God. No? So, Word of God. Yung liwanag na nagbibigay po ng pag-asa sa ating lahat. Sa verse 4, pangako niyang binitaway pinupuri kong ng lubos. Tanging sayo umaasat na nanalig ako, O Diyos. Sa tao rin katulad ko, hindi ako matatakot. Di ba yun ang sabi niya? Hindi siya matatakot doon sa mga taong nasa paligid. So, kung makikita po natin yun sa verse 4, makita natin dito na sinabi niya, in God whose word I praise, in God I trust, I shall not be afraid what can flesh do to me. And sa verse 10, may tiwala ako sa Diyos, pangako niya'y iingatan, pupurihin ko si Yahweh sa pangakong binitawan. Kung mapapansin niyo po, sa verse 10, 2 beses niya pong binanggit ang in God whose word I praise and in the Lord whose word I praise. Na po. Sa verse 4, binanggit niya ang whose word I praise. Sa verse 10, 2 beses niyang binanggit ang whose word I praise. Whose word I praise, no? In God whose word I praise, in the Lord whose word I praise. Gagawin ng Diyos kung ano po yung pangako niya sa atin. Sa salita ng Diyos tayo umasa. Kaya nga, kung mapapansin niyo doon sa verse 13, mamaya pag-usapan natin, inangkin na ni David yung kanyang kaligtasan. Ang sabi sa verse 13, for you have delivered my soul from death, yes, my feet from falling, that I may walk before God in the light of life. Yan. Pagkat ako iniligtas sa bingit ng kamatayan, iniligtas mo rin ako sa ganap na kasiraan, upang ako ay lumakad sa presensya mo, O Diyos, sa landas nitong liwanag na ikaw ang nagdudulot. Kung mapapansin po natin dito, si Haring David ay confidently know God talaga through His Word. Na Jesus is the way that we walk in the light. Siya po yung daan para doon makita natin yung kaliwanagan po doon sa mga salita ng Panginoon. Tignan natin kung doon sa John 8:12 pinakita doon na I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness but will have the light of life. No? So, walking in God's life po, praise God always sa mga buhay natin, and talagang lagi po nating i-acknowledge ang God na God is our deliverer, no? Ano yung ginagawa natin kapag tayo ay natatakot, 'di ba? Sabi nga kanina, pray. And lagi mo lang ipanalangin na deliver me from this mess. Kung ano man yung problema na kinakaharap mo, yung death ba, utang ba, sakit ba, stress ba, 'di ba? So lahat 'yon, kumbaga ang Lord po ang mag-aalis sa atin noon. Kumbaga talagang i-declare na natin na siya talaga po, yung maaasahan natin sa lahat ng mga meron tayong kinakaharap na hindi maganda, no? Let's have faith in God na mag-rely lang po tayo, kay Jesus because He is the light of the world, no? And ang salita ng Diyos talaga ay maaasahan sapagkat ito po ay kanyang tinutupad, no? So makita natin dito na talagang sa pamamagitan po ng salita ng Panginoon, di ba kaya nga lagi natin kapag nag-uusap tayo, gawin natin standard yung Word of God. Na kung ano man yung mga challenge na kinakaharap natin, huwag tayo mag-rely sa ibang tao.
mag-rely tayo kay God. Kasi minsan, di ba, kapag lumalapit pa tayo sa ibang tao, minsan, meron pang hindi magandang word tayong maririnig. Minsan, nandun pa yung pagsisisi. Ayan, kaya napunta ka sa ganyang sitwasyon kasi ikaw yung may kasalanan yan, ganito, ganyan, di ba? Pero, kumbaga, may mga tao din naman na nakikinig sa atin. Kaya lang, wala naman kasing iba po talaga na makakaintindi sa atin kundi ang ating Panginoon lamang. Ako dumarating po sa point talaga na may problema ako na kahit sino po talaga, kahit asawa ko, hindi niya alam. Kumbaga, hindi sa gusto kong maglihim, kundi dahil ayoko na rin magkaroon ba ng kabigatan sa nararamdaman niya, ganun, or nararamdaman ng mga tao na sa paligid ko. Ang kausap ko lang po lagi ang Panginoon. Si Lord at ako lang ang nakakaalam sa kung ano man pong problema. And sabi ko nga, hindi po natin makikita sa kahit na sinong tao ang kasagutan. So word of God lang po. Kaya kung meron tayong mga challenges na kinakaharap, may takot tayong kinakaharap, ito po yung lagi nating hawakan, no? Ang Bible po. Dito po natin matatagpuan lahat ng mga kasagutan sa kung ano man po ang gusto na word na i-reveal ng ating Panginoon po sa atin, no? Hindi sa salita ng tao, kundi sa salita ng Diyos. Sapagkat ang Panginoon po ay true sa kanyang pangako. Pag sinabi niyang hindi kita pababayaan, hindi kita pababayaan. Pag sinabi niyang iko-comfort kita. Kapag sinabi niyang huwag kang matakot, nandito lang ako sa tabi mo, nandyan siya sa tabi mo. Okay po? So yun yung lagi nating panghawakan na ang Panginoon po ay hindi po nagkukulang sa atin. Siya yung laging kandungan natin kapag tayo po ay nalulungkot at siya po yung laging nandyan, no? Na lagi nating asahan na kapag tayo ay tumawag sa Kanya, talagang lagi po siya talaga na sumasagot po sa atin. Basta lagi lang po nating isik, no po, kung ano po yung kagustuhan ng Panginoon para sa atin. Yan. So, sana po yun may naging malinaw kung paano po natin tignan yung sitwasyon na sa liwanag ng salita ng Diyos sa kung ano man pong darkness na kinakaharap natin, no, na merong light po na naghihintay sa atin, which is makatatagpuan po natin yon sa Panginoon natin. Okay, so number 3 po, itoon or tingin natin ng pananaw sa hinaharap or magpakailanman, or fix our eyes in the future or eternity or eternal life, no po. Makita ulit natin dito sa verse 4 and 10 ulit, no, kung ano yung magagawa ng tao sa akin, no po. Ano bang magagawa ng tao sa atin? So, verse 4 nga po, no, na pangako niyang binitaway, pinupuri ko ng lubos, tanging sa'yo umaasat na nanalig ako, O Diyos. Sa tao ring katulad ko, hindi ako matatakot. No? May tiwala ako sa Diyos, pangako niya iingatan, pupurihin si Yahweh sa pangakong binitawan. Sa totoo lang po, no, madaming pwedeng gawin po yung kaaway sa atin. Maraming pwedeng gawin yung kaaway kay David, di ba? Or sa atin na mga tao na masasama, na talagang araw-araw meron tayong mga kasalanan. Pero doon sa verse 13, 'di ba? Alam ni David yung kaligtasan niya, 'di ba? Hindi siya nakatingin sa magagawa ng tao, kundi sa kalooban ng Diyos na mangyayari sa hinaharap. So sabi nga po sa Matthew 10 verse 28, huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang Diyos na may kakayahang pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Yan. So, ito po pinapakita sa atin dito, no, na hindi tayo dapat matakot doon sa mga tao or sa mga physical na tao na kung saan makakagawa ng hindi maganda po sa atin. Ano, na yung kung sino yung mananakit sa'yo, no, hindi dapat yun yung katakutan natin eh. Ang katakutan po natin is yung future na kung ano yung pwedeng mangyari sa kaluluwa natin kapag tayo po ay lumayo sa Diyos. No po, kapag tayo po ay hindi nagtiwala sa Diyos. Kasi ang Diyos po ang may kakayahan talaga na mag-judge po, no, sa hinaharap at yung katawan at kaluluwa natin, no. Yung fear of God above all things, yun po ang pinaka-importante talaga sa lahat, hindi sa tao, no. Kasi wala tayong dapat na ibang katakutan kundi ang Diyos. Sabi nga fear God, 'di ba? Kasi hindi lang naman kumbaga kapag tayo po kasi ay may takot sa Panginoon, may takot na rin tayong makagawa ng hindi maganda. 'Di ba? So, maiiwasan natin na hindi gumawa ng maganda na hindi nakakalugod sa Panginoon. Kaya bakit ka matatakot sa mga tao na mananakit sa'yo? Bakit ka matatakot sa mga tao na kapaligid sa'yo?
Kung halimbawa naman, katawan mo lang ang mapapatay nila. Pero yung espiritu at kaluluwa mo, ang kaluluwa mo, katawan mo, sa Panginoon pa rin po ang nagmamayari. Ano? Kaya talagang pagsumikapan po natin, no, na yung pagkatakot sa Panginoon ay palagi po rin nandiyan sa atin para hindi po tayo makagawa ng hindi maganda at hindi naaayon po sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya lagi lang natin tignan yung future, 'di ba? Yung topic nga natin last night, 'di ba? Sa Prayer Warriors na tignan mo yung future kung wag kang maging kampante kung ano yung mangyayari sa kinabukasan na pagharap mo sa Panginoon na madadatnan ka ba ng Lord na yung pananampalataya mo sa Kanya ay nandun pa rin hanggang sa wakas, 'di ba? So, mag-focus po tayo sa eternity, hindi po doon sa physical reality dito sa worldly, no po, dito sa mundo. Kaya hindi natin kailangan na katakutan ang mga kapwa natin dahil ang Diyos po ang may hawak ng buhay natin, no? So, pang-apat po, ayan, paalalahanan ng sarili na ang Diyos po ang kakampi natin. Okay? Remind ourselves na God is always on our side. He is our ally. God is fighting for us. Ano po? And sa awit 56 verse 9, kapag sumapit ang sandaling tumawag ako sa iyo, tiyak na malulupig ang lahat ng kalaban ko. Pagkat aking nalalamang ang Diyos ay nasa panig ko. Ano po? So, lagi lang po natin paalalahanan ng ating sarili, kakampi natin ng Lord. Nandito siya lagi sa side natin. He is fighting for us. Ano po? Sabi nga sa Romans 8, verse 31 to 32, na-topic na rin natin ito sa 3 a.m. Prayer Warriors, no? Na ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay binigay niya para sa ating lahat. Hindi kaya niya ibibigay ang masagana sa atin ang lahat ng bagay? Hindi kaya niya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay? So dito pa lang po makikita natin, 'di ba? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino yung makakalaban sa atin? Wala, 'di ba? Walang sino mang magtatagumpay laban sa atin dahil meron tayong Diyos na buhay na palagi po nating kakampi, no? We are victorious because of the love of God na binigay niya sa atin si Jesus as a living sacrifice sa mga kasalanan po natin. Imagine mo, God gave His Son for us. Raised to life, interceding for us, kaya God is for us. He graciously give us all, no? Lahat po talaga ibinigay niya, unmerited grace, no? Hindi tayo karapat-dapat, pero binigay niya po sa atin ang kanyang bugtong na anak upang tayo ay iligtas. Kaya ano pa yung mga bagay na hindi niya pwedeng ibigay sa atin? Ano pa yung hindi niya kayang ibigay? Yung mismong anak niyang importante sa kanya, binigay niya sa atin, di ba? Kaya walang bagay na hindi natin mapagtatagumpayan dahil kasama natin ang Diyos palagi sa ating buhay. Ano po? He is on our side, palagi nasa panig natin siya, palagi lang tayong manalig sa Kanya. Okay? Ang Diyos po, amen, ang Diyos po ang kakampi natin sa lahat ng bagay. Kaya walang sino man po yung makakapanakit sa atin. Sabi niya nga, di ba, the battle is mine, the victory is yours. Kaya kung mayroong mga taong nakakasakit sa atin, hayaan po natin na ang Panginoon ang siyang gumante. Huwag po natin gantihan. Ang may gaganti po natin, tulad ng pinag-aaralan natin, di ba, ang may gaganti po natin ay prayer. No? Ipanalangin po natin sila. Hindi natin kailangan na gantihan yung mga nananakit sa atin. Kasi God is on our side. No? Kaya talagang He is fighting for us. Walang dahilan para hindi po tayo magtiwala sa Panginoon. No? Kaya lagi mo lang i-remind yung sarili mo na kapag ka nalulungkot ka or meron ka mga problema na kinaharap or mga takot, no? Remind mo lagi ang sarili mo na God is fighting for you. Na God is laging nandyan sa tabi mo. No po? At hindi ka niya pababayaan. Amen? So, sa panglima po, sumunod sa Diyos kahit natatakot. Yan. So, obey God even when you are afraid. So, sabi sa awit 56 verse 12, ang anumang pangako ko'y dadalhin ko sa iyo. O Diyos, ang alay ng pasalamat ay sa iyo ihahandog. Yan. Sa English po, I must perform my vows to you. O God, I will render thank offerings to you. Alam mo, kahit nakakaramdam ka ng takot,
Pero pag may pinapagawa ang Panginoon sa'yo, gawin po natin, ano, hindi lang sa'yo, para sa akin, sa atin lahat, no? Kahit na may mga taong alam mong magre-reject sa'yo kapag nag-share ka ng word, may mga taong magpe-persecute sa'yo, alam mo, magtuloy-tuloy ka lang, magtuloy-tuloy lang tayo dahil nakikita naman ng Lord yung puso natin, di ba? Yung pag-aalay ng pasasalamat natin sa kabutihan niya, sa buhay natin, na kung paano naranasan natin ng grace of God, ganun din po na magawa natin sa ibang tao, maipakilala siya, no? So, tinitingnan naman po ng Panginoon kung ano talaga yung puso, no, ng mga nagsiserve sa Kanya. Na kahit na may takot ka, face it for the sake of His name, no? Sundin po ang kalooban ng Panginoon. And always choose po to obey God despite every fear, no, na kung ano man po yung mga kinakaharap nating takot, wag nating kalimutan palagi na kung ano man yung purpose ng Panginoon sa atin, ano yung will ng Panginoon na pinapagawa sa atin, obey Him, no? Pasundin po natin siya. Huwag nating hayaan na lamunin po tayo ng mga takot natin. Kasi ang Diyos po ay hindi nagpapabaya sa mga taong nakikita niyang nagsiserve sa Kanya. Hindi nagpapabaya ang Panginoon sa Kanyang mga anak na tunay po na nagsisilbi sa Kanya, na nagsiserve sa Kanya. Ano? And isa po yun sa mga mission natin, di ba? Na talagang ma-share natin kung gaano po kabuti ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. Kaya sundin natin kung ano ang kalooban ng Panginoon. At sabi ko nga, kapag may takot ka sa Panginoon, hindi ka makakagawa ng hindi maganda. At isa yon sa mga kailangan nating i-obey sa Kanya. Ano? Na talagang lahat ng mga takot na meron tayo, manalig pa rin po tayo sa Kanya. Ano? At hindi po nagpapabaya ang Panginoon sa Kanyang mga pangako. Palagi po niya tayong ginagabayan. Kaya as in return, kailangan pa rin po natin talaga na yung pangako din natin sa Panginoon na makapag-serve sa Kanya, na ialay natin yung buong buhay natin sa Kanya at ihandog natin ang buhay sa Kanya lang din po. Okay, yun na yung sa 5, nung sa number 2 natin. Ulitin natin, ano, para mapaalalahanan po ang bawat isa. Kung paano manalangin kung natatakot, una, aminin po na meron tayong takot or admit our fears. Pangalawa, tignan ang sitwasyon sa liwanag ng salita ng Diyos. And yun yan, look at the situation in the light of the Word of God. At sa pangatlo, tignan natin yung pananaw sa hinaharap or magpakailanman, or fix our eyes in the future or eternity or eternal life. And sa pang-apat po, always remind yourself na God is on your side, na po, na lagi mo siyang kakampi and God is fighting for you. And sa panglima, yes, sumunod sa Diyos kahit na natatakot, obey God even when afraid. Yan. So, yan po yung sa 5 nakapaloob dun sa number 2. So, dito sa number 3, muli, hindi po kailangang mawala ang takot bago magtiwala sa Diyos. Kahit na natatakot tayo, pwedeng magtiwala sa Diyos. Na po? Huwag hintayin na mawala yung fear before you serve the Lord. Diba? Put God's word in our mind, in our heart. Turn your fear to faith. The more na natatakot ka, the more na dapat kang magtiwala sa Panginoon. Overcome all those fears. No po? Kasi alam natin na alam ng Diyos na may takot tayo nararamdaman. Pero 'di ba, binigay niya sa atin yung authority kung paano tayo magtitiwala sa Panginoon, na kahit na natatakot tayo, kailangan po nating sumunod sa Kanya. Sa puso natin, yung pagtitiwala po natin, ay bahagi po ng pananampalataya sa Diyos. So, kung ano man yung mga takot na nararamdaman mo, wag mong hintayin na matakot. Sabi ko nga kanina, di ba, kahit na ma-persecute ka, kahit na may maraming mag-judge sa'yo, magre-reject sa'yo, ituloy-tuloy mo lang yung pagsiserve mo sa Panginoon. Kasi at the end of the day, ang pananampalataya mo, yun yung katagumpayan na kung saan ang takot ay hindi maghahari sa'yo. Kundi yung pagtitiwala, idalhin natin sa Panginoon. Yung pagtitiwala natin at yung mga fear natin, dalhin natin yung takot na yun sa Panginoon. Yung pagtitiwala natin, tunay at buhay na pananampalataya, yun po ay ang umasa lamang sa Kanya. So, makita natin dito na hindi mo naman kailangan, okay lang na i-admit mo na may takot ka. Hindi naman, kumbaga parang, hindi naman porket na kapag may takot ka, ay saka na ako mag-serve sa Lord. Diba? Parang ganun. So, pwede naman, kumbaga talagang lahat naman tayo nakakaramdam talaga ng takot. Pero, yun nga, yung mas lamang dapat yung paniniwala at pananampalataya sa Panginoon, na pwede ka pa rin magtiwala sa Panginoon kahit natatakot ka. At the same time, wag mong hintayin na mawala yung fear before you serve the Lord. At yun nga,
ang importante yung takot sa Panginoon, ha, hindi po sa tao. So, yun, bilang conclusion po, dinala po ako ng ating Panginoon sa awit chapter 3 verse 3 to 4 na mababalikan natin na, ngunit ikaw, Yahweh, ang aking sanggalang, binibigyan mo ako ng tagumpay at karangalan. Tumatawag ako kay Yahweh at humihingi ng tulong, sinasagot niya ako mula sa banal na bundok. So yun po yung lagi nating tatandaan, na ang Panginoon po ang siyang magbibigay sa atin ng katagumpayan, karangalan, at siya ang ating sanggalang sa anuman pong mga takot, anong fears, anuman pong mga pagsubok ang dumarating sa atin. At kapag tayo po ay tumatawag at humihiling sa Panginoon, tiyak na sasagutin po niya po tayo pag ito po ay will niya or sa kalooban ng Panginoon. Kaya ayun, maraming salamat po sa Panginoon sa mensaheng na ibaba ng Lord sa atin, na patuloy po nating lakaran, no po, na hindi po tayo matakot sa mga tao, no, at panatilihin po natin na talagang ang pagkatakot lamang sa Panginoon. No, lagi nating i-remind ang sarili natin na ang Panginoon po ay nandiyan sa atin at hindi niya tayo pababayaan. Lahat po ng tulong ibibigay niya sa atin because God is faithful to His promises. So tayo po'y manalangin. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord God. We praise your holy name, Panginoon. We magnify your name. We praise you, Panginoon. We praise your word, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, sa katagumpayan ng salita mong ito na maibaba mo, Lord God, sa aming lahat, Panginoon. Na tunay nga po, Lord God, na ito'y tumimo sa aming mga puso at isipan, Panginoon, na ito'y hindi mawala araw-araw sa pamumuhay namin ay madala namin, Lord God, na ikaw ay nandyan sa amin para hindi kami matakot, Lord God. Maraming salamat, Lord God, na sa kaakibat ng takot na ito, Panginoon, ay pwede pa rin kaming magpuri at magtiwala sa iyo, Lord God. Maraming salamat, Lord, sa katagumpayan na palaging ipinagkakaloob mo sa amin and always reminding us, Panginoon, na you are fighting for us, Panginoon, na nandito ka lagi sa tabi namin, sa aming pamilya, Lord God. Maraming salamat, Lord, dahil ang mga takot na meron kami, Panginoon, ito ay pansamantala lamang dito sa mundo. Ang dapat naming katakutan, Lord God, ay yung buhay na walang hanggan na ipagkakaloob mo sa amin kung kami ay magpapatuloy sa iyo hanggang wakas, Panginoon. Kaya muli, maraming salamat, Lord, sa panibagong pag-asa, pagmamahal na ipinagkaloob mo sa buhay ng bawat isa, na ikaw ang patuloy na mag-reveal ng word mo, Panginoon, at maging standard namin ang word mo na sa kung ano man po yung mga dinaranas namin, Lord, sa salita mo lamang kami kakapit, Panginoon. Sa pangalan mo lamang kami kakapit, Lord God. Kaya muli, maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy, Panginoon, na pagkilos mo sa buhay ng bawat isa at ikaw ay nagiging sentro ng buhay namin, Panginoon, upang anumang mga takot, anumang mga challenges ay ma-overcome namin, Lord God, sa tanging pangalan mo, Panginoong Jesus. Kaya muli, ang papurit pasasalamat ay binabalik po namin sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. Balik po natin ng papuri sa Panginoon and glory to God po sa buhay ng bawat isa. Amen po. Amen. Maraming salamat po sa buhay niyo, Ma'am Annalyn, sa napaka-bless na kapahayagan ng Panginoon sa mensaheng ito ng Awit chapter 56. So mga kapatid, bilang pakikinig, ano ba po ang buong